Maria! Diyos ko, anak ko! Damiano! Lumapit ka rito! Ang anak natin! Hindi pangkaraniwan ang sakit ng inyong anak. Hindi ito lagnat. Hindi rin dahil sa pagkain. Ang anak ninyo ay nilason. Lason na kulam. Diyos ko, ang anak ko! Bakit ang anak ko? Tulong! Tulungan niyo ako! Sandali lang, Iya. Pakinggan mo ito. Kapag nalagay ka sa alanganing sitwasyon, kahit na ano pa yan, palagi mong banggitin ang salitang lakan. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwento po natin sa araw na ito ay tungkol sa isang misteryosong tagapagligtas sa baryo ng Santa Monica. Kilala siya sa pangalang Lakan, isang bayani na bigla na lamang sumusulpot sa tuwing may panganib at tumutulong sa mga nangangailangan. Walang may alam kung sino siya o saan siya nagmula. Ngunit isang araw, dumating sa baryo ang isang babaeng tila naging lapitin ng iba't ibang nilalang, tulad ng aswang, maligno at mga mangkukulam. Mabibigyan kaya siya ng proteksyon ni Lakan? Handa kaya nitong ilantad ang kanyang tunay na katauhan para lamang mailigtas ang babae? Ngunit bago po ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Diyos ko po! Tulungan niyo ako! Ayoko pang mamatay! Halos manigas na ang binti ni Maria dahil sa walang tigil na pagtakbo. Wala siyang ideya kung paano siya napunta sa madilim at nakakatakot na gubat na yon. Basang-basa na siya ng pawis at halos hindi na makahinga nang dahil sa labis na pagod. Dumudugo na rin ang kanyang mga paa dahil sa mga natatapakang mga sanga, matutulis na bato at mga tinik. Wala na siyang pakialam dahil isa lang ang nasa isip niya ng mga sandaling yon: ang makatakas. Halos mapaiyak siya nang muling marinig ang mumunting yapak ng nilalang na sumusunod sa kanya. Ano bang kasalanan ko? Bakit mo ako hinahabol? Tumila po ng isang bato mula sa kung saan at tumama sa balikat niya. Napasigaw siya, nanginig ang tuhod niya, pero hindi siya tumigil sa pagtakbo. Sa likod niya, ng kanyang lingunin, may nakita siyang sumulpot na nilalang. Maliit ito, halos kasing laki lang ng sanggol, pero napakapangit at nakakatakot ang itsura. Namumula ang balat nito at ang mga mata ay kulay puti, walang itim. Ang bibig ay puno ng laway at may maliliit at matutulis na ngipin. Nakausli din ang tiyan nito na parang busog na busog. Ang mga kamay ay may mahahabang kuko. Humahalakak ito. Tila nasisiyahan sa nararamdamang takot ni Maria. Paulit-ulit din itong isinisigaw na hindi makakatakas sa kanya ang babae. Tama na! Tumigil ka na! Lubayan mo na ako! Ngunit hindi tumigil ang munting halimaw. Bagkus, mas lalo pa itong nasisiyahan. Halos pumapalakpak kapag nadadapa ang dalaga. Samantala, pinilit pa rin ni Maria na makalayo. Lahat ginawa niya, kahit ilang beses nang mangudngud sa lupa ang mukha niya. Tumayo pa rin siya. Hindi! Hindi ako magpapakain sa'yo! Kailangan kong mabuhay! Kahit na anong mangyari! Hindi ako papayag na mamatay ako sa ganitong paraan! Nagpatuloy siya sa pagtakbo kahit walang direksyon. Kahit pa hindi niya na alam kung palabas ito ng gubat o hindi. Pero buo ang loob niyang makaligtas kahit na anong mangyari. Tulong! Tulungan niyo ako! Parang awa niyo na! Tulungan niyo ako! Paulit-ulit na sumigaw ang dalaga.
Umaasa siyang may makakarinig sa kanya mula sa baryo, pero wala. Kahit alam niyang umaalingaw-ngaw ng malakas ang boses niya sa katahimikan ng gabi, parang walang nakakarinig sa kanya. Ngunit sa paglipas ng ilang sandali, isang himala ang nangyari. Nakita niya na ang daan palabas ng gubat. Mas binilisan pa niya ang kanyang pagtakbo. Ngunit ang maliit na nilalang, alam niyang hindi pa rin tumitigil sa pagsunod sa kanya. Tumakbo siya ng tumakbo hanggang sa makarating siya sa may dalampasigan. At doon, may nakita siyang isang lalaki na nakatambay sa bangka. Kuya! Kuya, tulong! Tulungan mo ako! Agad na napalingon sa kanya ang lalaki. Nanlaki ang mga mata nito nang biglang tumalon ang babae papunta sa kanyang bangka. Nawalan pa ito ng balanse. Mabilis ang naging pangyayari. Hindi na rin nakapag-isip ang lalaki kung anong gagawin nang makita niyang lumipad ang katawan nito papunta sa kanya. Napasigaw naman ang dalaga at handa nang masubsob sa kahoy ng bangka. Pero bago pa tumama ang mukha niya sa gilid, agad siyang sinalubong ng mga bisig ng lalaki. Nakayakap sa bewang niya ang isang braso habang ang isa naman ay nakahawak sa kanyang likod para hindi siya tuluyang bumagsak. Sandali silang nagkatitigan. Malapit, sobrang lapit ng mukha nila sa isa't isa. Mabilis ang paghinga ni Maria, ngunit ang lalaki, napakunot ang noo dahil sa gulat at pagtataka. Para bang sa lahat ng pwedeng lumitaw ng gabing yon, hindi niya inaasahan na isang babae ang makikita niya. "Miss, okay ka lang ba?" Natulala si Maria nang marinig ang malamig at malalim nitong boses. May halong pag-aalala at pagtataka. Doon niya napansin kung gaano kalapit ang mukha ng lalaki sa kanya. Malinaw niyang nakita ang mapupungay nitong mga mata, ang pawis sa noon nito, ang mainit na hininga, at ang bahagyang pagkibot ng mga labi. Bigla niyang itinukod ang kanyang kamay sa dibdib ng lalaki para makaalis sa pagkakayakap. Ngunit biglang gumalaw ang bangka, dahilan para muli siyang mawalan ng balanse. At sa pagkakataong yun, mas lalo pa siyang napalapit sa estranghero. Nadikit ang mukha ni Maria sa liig ng lalaki. Amoy niya ang alat ng dagat na may halong amoy ng pawis. Napasinghap si Maria. Lalaking lalaki ang amoy nito. "Miss, ano ba nangyari sa'yo?" Nang marinig niya ang tanong ng lalaki, doon lang siya parang nagising. Naalala niyang hinahabol nga pala siya ng isang maliit na halimaw. At sa pagkakataong yun, nakita nilang dalawa ang dalawang maliliit na kamay na may matatalas na kuko na paakyat na sa bangka. Agad na binitiwan ng lalaki si Maria at mabilis na hinugot ang nakasukbit na espada sa kaluban na nakasukbit sa kanyang bewang. Ang bakal ay kumislap sa liwanag ng buwan, matulis, makintab, at ang lalaki halatang sanay sa pakikipaglaban. "Diyan ka lang sa likod ko!" Tumango si Maria, agad umurong at yumakap sa sariling katawan habang nanginginig. At sumungaw na ang halimaw. Mas naging mabagsik ang itsura nito, ngunit maliksi ang lalaki. Agad nitong tinaga ang leeg ng nilalang. At sa isang iglap lang, ang ulo nito ay gumulong dun mismo sa loob ng bangka at ang katawan ay nahulog sa lupa. Hinahampas-hampas ng alon ng dagat. Nang masigurong patay na ang maliit na halimaw, ibinalik ng lalaki ang espada sa kanyang lalagyan at diretsong tumingin sa mga mata ni Maria. "Ayos na, miss. Patay na ang humahabol sa'yo." Natulala sandali ang dalaga. Bumaba ang tingin niya sa katawan ng lalaki. Wala itong suot na pang-itaas na damit. Kitang-kita niya ang matipuno nitong dibdib na may mga pilat at sugat. Napako ang tingin niya sa mga braso ng lalaki. Doon niya napansin ang mga guhit at simbolo na nakaukit sa balat nito. Mga tattoo itong likha gamit ang matutulis na kahoy o buto at tinta mula sa uling at halamang piniga.
hanggang sa bumaba ang kanyang tingin sa pang-ibabang bahagi ng lalaki. Nakasuot ito ng bahag, isang telang hinabi gamit ang hibla ng abaka at iba pang materyales. May suot din itong putong, isang tela na nakatali sa ulo ng lalaki. Ngunit ang mas nakatawag ng pansin ng dalaga ay ang mga suot na alahas nito. Mga naglalakihang gintong kwintas at pulseras ang nasa katawan nito. Simbolo na kahit ganoon ang itsura nito, ay alam ni Maria na hindi ito basta-bastang lalaki lang. May sinasabi ang lalaking yon. Parang isa itong halimbawa ng isang maharlikang lalaki noong unang panahon. Parang kawangis ng isang bayani na nababasa niya at inilalarawan sa libro. Salamat! Salamat sa pagliligtas mo sa akin! Hindi sumagot ang lalaki. Bagkus ay iniabot nito ang kanyang mga kamay. Ngunit bago pa ito mahawakan ni Maria, bigla na lang siyang nahulog sa tubig. Iha, gumising ka na. Narito na tayo sa terminal. Ikaw na lang ang hindi pa bumababa. Napakislot ang dalaga. Napadilat siya bigla nang mapagtantong nasa loob nga pala siya ng isang close van. Nasa tabi ng driver. Ayos ka na ba, Iha? Ano ba nangyari sa'yo? Ba't pawis na pawis ka? Naging malikot ang mga mata ni Maria sa loob. Walang tubig, walang bangka at mas lalong walang lalaki maliban sa driver ng pampasaherong sasakyan na sinakyan niya pauwi sa bayan nila. Nang tignan niya ang likuran, nakita niyang nakababa na nga ang kanyang mga kapwa pasahero. Kanina pa kita ginigising, pero panay lamang ang ungol mo at minsan nagsasalita pa habang tulog. Po, Kinabahan ako. Dadalhin na nga sana kita sa ospital eh. Inisip ko na binabangungot ka. Ayos ka na ba? Tumango ang dalaga pero hindi na rin sumagot. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng van at bumaba. Paglapat ng kanyang mga paa sa lupa, agad na naisip niyang hindi nga pala niya alam kung saan ang sakayan ng tricycle papunta sa kanilang baryo. Manong, pwede po ba ako magtanong? Aba, oo naman. Saan ho ba ang sakayan dito papunta ng Santa Monica? Santa Monica ba ka mo? Nako, doon ka ba pupunta ngayon? Opo, bakit po? Tagaroon ka baga? May uuwian ka ba doon? Nagaroon po talaga ako kaso bata pa po ako nung huli akong umalis doon. Ganun ba? Eh mag-iingat ka, Iha. Po, bakit naman ho? Nako, marami nang nagbago sa lugar na yon. Pero paalala lang ha, mag-iingat ka doon. Mahirap na. Po, ano po bang ibig niyong sabihin? Alam mo, Iha, mukha kang mabait. Kaya ayoko may mangyari sa iyong masama. Kaya makinig kang mabuti sa sasabihin ko. Isa lang itong paalala. Ano po ba kasi yun? May nangyayari po ba sa Santa Monica? Wala. Tahimik pa rin naman ang baryo. Pero may mga bagay lang na hindi mo dapat baliwalain. Hindi ko rin kasi masabi sa iyo ng diretso. Baka kasi isipin mong kwento-kwento lang o tinatakot lang kita. Pero maniwala ka. Totoo, Iha. Mag-iingat ka. Lalong-lalo na sa gabi. Huwag kang maglalakad-lakad sa labas kapag madilim na. May mga nilalang na hindi mo magugustuhang makita. Nilalang? Anong klaseng nilalang po ba? Sabihin niyo na po sa akin. Basta, saka Iha ito pa. Huwag na huwag kang makikipag-usap sa isang tao na hindi mo kilala. Huwag ka rin tatanggap ng kahit na anong pagkain na galing sa ibang tao. Maraming mapanlin lang dyan sa tabi-tabi. Nagkukunwari, nakakilala ka, para kay makampante. Iwasan mo yung ganon. Sandali lang po. Hindi ko po maintindihan ang sinasabi niyo eh. Basta mag-iingat ka, Iha. At may isa pa pala. Tama na po.
Hindi na po ako interesado sa mga sasabihin nyo. Aalis na po ako. Salamat sa maingat po na pagmamaneho, Manong. Sandali lang, Iya. Pakinggan mo to. Kapag nalagay ka sa alanganing sitwasyon, kahit na ano pa yan, palagi mong banggitin ang salitang lakan. Biglang napatigil si Maria sa paglalakad. Pagkarinig sa sinabing yun ng matandang lalaki, ay nagbago ang kanyang reaksyon. Tila siya nabuhayan at nagkaroon ng interes sa kwento ng driver. Ano po, Manong? Lakan po? Bakit? Ano pong meron sa salitang yon? Hindi rin ako sigurado. Pero yun daw ang tagapagligtas ng baryo ng Santa Monica. Tagapagligtas? Ibig niyo pong sabihin parang superhero, ganun ba? Oo. Tawagin mo lang daw at darating siya kapag napasubo ka sa panganib. Sige po, Manong. Tatandaan ko po mga sinabi niyo. Maraming salamat. Muli nang nagpaalam ang dalaga sa matandang lalaki nang makitang may papalapit ng tricycle. Nag-alok ito ng sakay at nang sinabi niyang Santa Monica, bigla itong natigilan, parang hindi kampante. Pero kalaunan, umuo na din ito kay Maria. Habang tumatakbo ang tricycle, ay palapit sila ng palapit sa baryo. Doon napansin ng dalaga na halos wala pa ring pagbabago sa kanilang lugar. Halos wala pa rin siyang makitang poste ng kuryente sa kalsada. Ang magkabila ang panig ng daan ay halos puro palayan pa rin. Ano ba yan? Wala pa ring asenso. Ngunit pagdating nila dun mismo sa arko, papasok ng baryo, tumigil bigla ang tricycle. Sinabi nitong hanggang dun na lamang siya kasi ayaw niyang pumasok sa loob. Malikot ang mga mata ng lalaki. Parang may kinatatakutan na ayaw makita sa lugar. Inintindi na lang yun ng dalaga. Bumaba na siya ng tricycle at ininawa na lang ang driver. Naglakad na siya papasok sa baryo. Agad na gumala ang kanyang paningin. At kung ano man ang nakita niya sa daan, kabaligtaran yun ng baryo. Madami nang nagbago. Kung nung bata siya, ang mga bahay ay gawa lang sa pawid at kawayan. Ngayon, ay halos puro konkreto na. Marami na rin siyang nakikitang mga sari-sari store kung saan may mga nakatambay na mga matatandang babae. Maingay ang paligid. May mga batang naghahabulan sa daan at naglalaro ng tumbang preso. Tahimik na naglakad ang dalaga. Paminsan-minsan ay napapayuko, lalo na kapag napapansin niyang mainit at matalim tumingin ang ibang tao na nalalampasan niya. Pagod na ako. Bakit kasi ang layo ng bahay? Teka, saan na nga ba yun? Napakamot siya sa ulo nang mapansing tila hindi na pamilyar ang dinaraanan niya. Madamo na sa bahaging yun at medyo pakitid na ang kalsada. Wala na ring kabahayan. Ano ba yan? Ang saklap naman ito. Sariling baryo, naligaw ako. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Medyo binilisan niya na ang paglalakad dahil nakakaramdam na talaga siya ng pagod at pagkauhaw. Hanggang sa may makasalubong siyang isang matandang babae. Hindi pamilyar sa kanya ang mukha nito. Nakasuot ito ng isang kupas na bestidang kulay abuhin na parang hindi na nilabhan ng ilang araw. Gusot-gusot ito at may bahid ng putik sa laylayan. Mahaba ang buhok nitong halos lahat ay puti na. Magulo rin at parang hindi nagsusuklay. Biglang kinabahan ang dalaga nang mapansin niyang nakatitig sa kanya ng tuwid ang mga mata ng matanda at ang labi may kakaibang ngiti. Napahinto siya sa paglalakad. Hindi niya alam kung lalapitan ba niya ito, tatalikuran o tatakbo na lang palayo. Pero biglang nagsalita ang matandang babae. Saan ka ba pupunta, Iha? Pauwi na po kasi ako sa bahay namin. Sa bahay nyo? Saan ba dito ang bahay nyo?
Hindi kasi kita kilala eh. Mukhang hindi ka taga rito. Iba ang kutis mo sa mga dalagang nandito. Mukha kang tagalungsod. Taga rito po talaga ako, Lola. Pero ngayon lang po ulit ako umuwi, matapos po ang ilang taon. Kaya naman pala. Nako, iha. Mukhang naliligaw ka. Sa daan na to. Wala ka ng bahay na makikita kundi yung akin. May matutuluyan ka ba? Pwede ka naman sa bahay ko kung gusto mo. Naku, maraming salamat po. Pero may magulang po ako na uuwian. Hinihintay na nga po nila ako ngayon eh. Anak po ko ni Aling Dolores. Ano ka ba? Anak ka pala ni Dolores. Teka, ikaw na ba si... Maria po. Si Maria! Ayun, naalala na nga kita. Oo, ikaw nga yung anak ni Dolores. Kilala niyo po ako? Sandaling napakunot ang noo ni Maria dahil ang matandang babae ay hindi niya kilala. Abay, kilala kita, siyempre. Abay, bata ka pa doon nung umalis ka dito, hindi ba? Opo. Ay, siya nga po pala. Kailangan ko na pong umalis. Kung naliligaw po ako babalik na lang po ako. Sandali lang, iha. Ituturo ko sa iyo ang daan pa uwi sa inyo. Po? Oo. Naku, pasensya ka na ha. Mukha natakot ka yata sa akin. Pasensya ka lang ulit kung hindi ko lang mapigilan na sarili ko na tignan ka. Ang ganda-ganda mo kasing bata. Alam mo nung kabataan ko, aba, ganyan din ang itsura ko sa'yo. Ganyan din ako kaganda. Nako, maraming salamat po matanong ko lang po, ano po bang pangalan niyo? Nako, hindi mo pala ako nakilala, no? Ako si Purita. Tawagin mo na lamang akong Lola Purita. Pasensya na po, Lola Purita. Pero hindi ko na po talaga kayo matandaan Pagkasabi nun, napansin ng dalaga na biglang nag-iba na naman ang ekspresyon ng matanda. Naging seryoso ito at nakatitig ulit sa kanyang muka. Bigla itong hindi na nagsalita. Maya-maya ay dahan-dahan itong lumapit sa kanya at hinaplos ang kanyang braso. Nahiya bigla ang dalaga. Aling Purita, pasensya na po pero... Ngunit tila hindi siya narinig ng matanda. Patuloy lamang ito sa marahang paghaplos sa braso niya. Tapos tumaas sa kanyang pisngi. Ang mga daliri nito ay nanginginig pa. Umatras bigla si Maria. Tama na po. Bakit niyo po ako hinahawakan ng ganyan? Biglang natauhan ang matandang babae. Agad niyang binawi ang kanyang kamay. Napayuko at umubo ng peke. Tila nahiya sa sarili niyang kilos. Maya-maya pa ay tahimik na itong tumalikod at dumiretso sa daanang tatahakin sana ni Maria. Sinundan ito ng tingin ng dalaga. Takang-taka sa kakaibang ginawi ng matandang babae. At dahil sa sinabi ng matanda na naliligaw siya, pinili na lang niyang bumalik at muling maglakad. Grabe! Ang weird! Anong meron sa kanya? Ilang sandali pa, may nakita na siya ulit ng mga kabayan at doon na niya sinubukang magtanong-tanong sa mga tao. May ilang nakakilala sa kanya, kaya naituro naman ng maayos sa kanya kung saan nakatira ang kanyang mga magulang. At sa wakas, narating na nga niya ang kanilang tahanan. Napasinghap siya nang makita ang lumang bahay nila. Ngunit napangiti rin nang makitang buhay na buhay ang kanilang bakuran. Maraming mga bulaklaking halaman ang nakatanim at sa ilalim ng punong mangga, nakita niyang nagpapahinga ang kanyang mga magulang. Nakaupo sa duyan ang kanyang ama at nakahiga naman sa papag ang nanay niya. Unti-unti siyang lumapit
sa mga yon. Nay? Tay? Napaangat ng tingin si Aling Dolores. Saglit itong natigilan nang mapagsino ang tumawag sa kanila. Hindi siya makapaniwala na nasa kanilang harapan ang anak na matagal nang nawalay sa kanila. Agad na tumayo ang dalawang matanda. Anak? Diyos ko, anak ko! Damiano! Dumating si Maria! Oo, nakita ko, Dolores. Ang anak natin. Agad nilang sinalubong ang dalaga at niyakap ng maigpit. Parehas na naluluha. Sos, anak, mabuti at umuwi ka. Ba't di ka man lang nagpasabi na darating ka? Di namin tuloy na paghandaan. Nay, Tay, namiss ko po kayo ng sobra. Kumain ka na ba, anak? Ipaghahanda kita ng makakain mo. Hindi pa po. Nagugutom na nga po ko eh. Halika na doon sa loob. Dali, ipagluluto kita ng paborito mo. Wag na po, Nay. Maski ano na lang po, yung madaling lutuin lang. Maski mamaya na lang po niyo ako ipagluto. Gutom na po kasi talaga ako eh. Inaya na ni Aling Dolores ang anak sa loob ng bahay. Hawak sa braso, marahang hinila niya si Maria, papasok habang bakas sa muka ang tuwa at pananabik. Habang tinutungo nila ang kusina, panay ang kwento ng ina kung gaano ito kasabik sa kanyang anak. Si Maria ay tahimik lang na nakikinig. Dama ang init ng pagbabalik sa tahanang matagal din niyang iniwan. Kumusta naman pala ang buhay mo dun sa Maynila, anak? Ayos lang ba naman ang tita mo? Maayos naman po siya, inay. Naging mabait po siya sa akin. At saka, natupad po yung pangako niya na pag-aralin ako. Nay, graduate na po ako. Talaga, anak? Nako, ang saya-saya naman. Graduate na pala ang anak natin, Damiano. Anak, pasensya ka na nga pala kung hindi kami masyado nakakabalita, ha? Alam mo naman kami ng tatay mo. Parehas naman kaming no read no write. Hindi namin alam kung paano kan sulatan at hindi rin namin mabasa yung mga sulat nyo. Hindi rin kami makadalaw kasi nga ang mahal-mahal ng pamasahe, di ba? Nay, ayos lang po sa akin yun. Huwag po kayo mag-alala. Naiintindihan ko naman po. Kaya nga po ako umuwi kasi gusto ko pong personal na sabihin sa inyo na graduate na po ako. At saka, teacher na po ako, Nay. Napaluwa si Aling Dolores. Hindi niya napigilang yakapin ulit ng mahigpit ang kanyang anak. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinupunasan ang luha sa mga mata. Masayang-masaya kami ng tatay mo, anak. Napakagandang balita nito. Sobrang proud kami sa iyo. Hindi na sayang lahat ng sakripisyo mo, anak. Ang lahat ng iyong pagtitiis. Hindi rin po nasayang ang lahat ng dasal niyo, Nay. Tay, kayo po kasi ang naging lakas ko sa lahat ng hirap. Nako, sinabi mo pa, anak. Itong nanay mo, laging nagnonobena yan para sa'yo. Anak, maraming salamat ha. Kasi hindi ka nakalimot sa amin. Hindi ko naman po talaga kayo makakalimutan. Kayo po ang pamilya ko eh. Saka Tay, Nay, ngayong graduate na po ako, asahan nyo. Magbubunga na po ang lahat ng sakripisyo natin. Makakaahon na po tayo sa hirap. Pangako ko po yan sa inyo. Yan pong mga butas-butas ng bubong natin. Sa unang sahod ko po, papalitan na po natin yan, ha? Napuno ng tawanan at saya ang buong bahay nila. Ilang sandali pa, ipinaghain na nga ni Aling Dolores ng pagkain ang kanyang anak. Nang matapos kumain, sinabi niya sa kanyang ina na gusto niya na munang magpahinga. Agad namang inayos ni Aling Dolores ang isang kwarto. Ngunit bago pa man siya natapos, may narinig siyang biglang kumalabog. Agad siyang napalabas ng silid at laking gulat niya nang makitang nakahiga sa sahig ang kanyang anak at walang malay. Maria! Diyos ko! Anak ko, Damiano! Lumapit ka rito! Ang anak natin! Bakit? Ano nangyari?
Nataranta ang mag-asawa sa kanilang nakita. Agad naman na binuhat ng ama ang dalaga at inihiga sa upuang nasa sala. Agad na sinuri ni Aling Dolores ang kanyang anak. Nabigla siya nang maramdamang mainit ang kanyang anak. Parang inaapoy ito ng lagnat. Mainit siya. Inaapoy siya ng lagnat. Kumuha ka ng bimpo at palangganang may tubig. Kailangan niyang mapunasan. Bilisan mo, Damiano. Agad na tumakbo sa kusina ang lalaki. Samantalang si Aling Dolores naman ay hawak-hawak ang kamay ng kanyang anak. Pinipisil-pisil niya ito at bahagyang sinusubukang gisingin ang dalaga. Nakatitig siya sa mukha nito. Nakita niyang namumutla ang anak at ang dibdib nito ay mabilis ang pag-angat at pagbaba. Parang nahihirapan na huminga. Pagbalik ni Mang Damiano, may dala na itong malamig na tubig at bimpo. Agad itong kinuha ng asawa. Pinilit ni Aling Dolores na maging kalmado ng mga sandaling yon. Pero nanginginig ang kanyang mga kamay habang dinadampian ng basang bimpo ang noo ng anak. Anong nangyari? Ba't naman siya nagkaganito? Huminahon ka nga, Dolores. Baka naman pagod lang ang anak mo sa naging biyahe niya. Malayo-layo din ang Maynila dito. Oo nga. Pero nag-aalala lang ako, Damiano. Baka may masamang nangyari sa anak ko. Baka kailangan na nating tumawag ng manggagamot o di kaya ay dalhin natin siya sa doktor. Sabi ng kumalma ka na lang muna eh. Walang mangyayari kung matataranta tayo kagad. Obserbahan na lang muna natin kung bababa ang lagnat niya pamaya-maya matapos nating mapunasan. At kapag nagising, painumin na lang natin ng gamot para sa lagnat. Pwede ko rin pala siyang gawa ng tsaa para gumanda-ganda ang pakiramdam niya. Pero hindi pa siya nagigising hanggang ngayon. Ayos lang yan. Huwag kang mag-alala masyado. Sigurado ka ba, Damiano? Kinakabahan talaga ako. Tignan mo, napakaputla niya. Sige na. Para di ka na mag-alala, titignan ko kung nasa kabila si Apong Bining at patitignan ko ang anak mo. Biyernes ngayon, siguradong uuwi yun mamayang hapon galing sa pamamasada. Sige nga, Damiano. Mas mapapanatag nga siguro ko kung matitignan siya ni Apong Bining. Baka kasi... Ayan ka na naman eh. Masyado ka na namang nag-iisip ng kung ano-ano. Hindi mo naman ako masisisi. Kung alam ko lang na darating siya, edi sana sinindunan natin siya sa terminal. Alam mo naman dito sa atin kung ano-ano ang nangyayari. Bantayan mo na lang muna ang anak mo. Pupunta muna ako sa bukid at mangunguha ko ng mga prutas para sa kanya. Umalis na muna si Mang Damiano. Dala ang maliit na bayong at itak. Habang si Aling Dolores naman ay naiwan sa tabi ng anak. Dahan-dahan niyang hinaplos ang noo ni Maria. Inaasahan niya na bumaba na ang lagnat nito, ngunit nananatiling mainit pa rin ang katawan nito. Nag-aalalang pinagmasdan ng anak. Napababa ang tingin niya sa braso ni Maria. Doon siya biglang natigilan dahil may kakaiba. Diyos ko! Ano to? Napatitig ng matagal ang matanda sa maliit at kulay itim na parang nunal sa kanang braso ng kanyang anak. Napalunok siya ng laway. Natakot siya bigla nang makita yon. Maingat niyang hinawakan ito at sa mismong pagdampi ng kanyang daliri, parang may naramdaman siyang bagyang panginginig. Parang mahinang kuryente o init na dumaloy mula sa braso ng kanyang anak. Hindi na siya mapakali. Agad siyang tumayo at lumingon sa pintuan. Saan mo ba ito nakuha, anak? Bakit may ganito ka? Tuluyan na ngang nataranta si Aling Dolores nang makitang biglang nanginig ang katawan ni Maria. Tumirik na rin ang mga mata nito at panay ang malalakas na ungol. Hindi niya na alam kung ano ang gagawin. Ilang kapitbahay ang dumating nang marinig ang malalakas na sigaw niya. Anak! Ano ba, anak? Maria! Ano bang nangyayari sa'yo? Lumuhod si Aling Dolores sa tabi ng anak. Nanginginig ang kamay
habang pilit na pinipigilan ang pangingisay nito. Panay ang sigaw niya ng pangalan ng anak. Hindi na alintana kung sino pa ang makarinig. Maya-maya, may narinig si Aling Dolores na mga yabag sa labas. Nagsidatingan na ang ilang kapitbahay matapos marinig ang malalakas niyang sigaw. May ilan sa kanila ang agad na tumulong. May nagdala ng tubig, may nagbigay ng bimpo, at ang isa naman ay agad na tumakbo patungong bukid upang sunduin si Mang Damiano. Sa tulong ng mga kapitbahay, unti-unting napakalma ang katawan ni Maria. Pinunasan siya ng malamig na bimpo sa noo at sa batok. Dahan-dahang bumaba ang kanyang lagnat. At kahit pahirap pa rin itong dumilat at magsalita, ay naging mas maayos na ang kanyang paghinga. Makalipas ang ilang sandali, dumating na si Mang Damiano kasama si Apong Bining. Kaagad na lumapit ito kay Maria. Napakunot ang kanyang noo nang makita ang muka ng dalaga. Naalala niya ito, isa ito sa mga huling naging pasahero niya ng araw lang din na yun bago siya umuwi. Bago niya gamutin ang dalaga, sumenyas siya sa mga tao. Bigyan niyo ako ng espasyo! Umalis ang mga tao sa paligid ng may sakit. Umatras din ng mag-asawa upang mabigyan ng sapat na espasyo at hangin ang pasyente at ang manggagamot. Agad din niyang nilabas sa kanyang bayong ang dalang mga halamang gamot at isa-isang inilagay sa maliit na palayok. Sunod nito ay binuhusan niya ito ng langis na kulay pulot pukyutan, ngunit matapang ang amoy. Kumuha rin ito ng panindi at inapuyan ang loob ng palayok. Bumuo yun ng makapal na usok. Agad na iniangat ng manggagamot ang palayok at paikot-ikot sa katawan ng dalaga, habang bumubulong-bulong ng kakaibang dasal na parang nasa wikang Latin. Matapos magpausok, sunod nitong hinimas ang noo ng dalaga gamit ang kanang palad. Pumikit siya at muling bumulong ng mga dasal. Diyos ko! Masama ito! Mabilis na hinawakan ni Apong Bining ang muka, leeg at mga braso nito. Doon, nakita niya rin ang nakita ni Aling Dolores kani-kanina lamang. Ito ay ang kulay itim na bagay na parang nunal sa kanang braso ni Maria. Bakit ho, Apong Bining? Anong problema? Anong sakit ng anak ko? Walang sakit ang anak mo, Dolores. Pero mukha siyang nilason. Ano kanyo? Nilason? Sino naman po ang gagawa nun? Maingat naman po kung nagluto kanina. Sigurado kung walang lason ng pagkain ibinigay ko sa kanya. Sandali. Ibang lason ang sinasabi ko. Dahan-dahang inilapit ni Apong Bining ang isang piraso ng tuyong dahon sa ilong ni Maria. Pinaamoy niya ito habang binibigkas ang isang orasyon sa mababang tinig. Halos bulong lang na parang nanggagaling sa kailaliman ng lalamunan. Biglang napaungol si Maria at muling nanginig ang kanyang katawan. Napaatras ng bagya si Aling Dolores habang napakapit naman ng maigpit si Mang Damiano sa balikat ng asawa. Maya-maya pa, kinuha ni Apong Bining ang maliit na bote ng langis at nilagyan ng kaunting patak ang gitna ng palad ni Maria. Pagkatapos ay ginamit niya ang isang pirasong pulang tela at ipinatong yon sa palad ng dalaga. Muling nagdasal ang matanda. Ilang saglit pa, gumalaw ang tela, bagay na ikinagulat ng lahat. Umiikot ito na para bang may hangin sa ilalim, kahit wala namang simoy ng hangin sa paligid. Tumigil sa pagdarasal si Apong Bining at huminga ng malalim. Muli siyang tumingin sa mag-asawa at sa pagkakataong ito, mas mabigat na ang kanyang tinig. Hindi pangkaraniwan ang sakit ng inyong anak. Hindi ito basta lagnat lang. Hindi rin dahil sa pagkain. Ang anak ninyo ay nilason. Lason na kulam. Nanlaki ang mga mata ni Aling Dolores at napaupo siya sa silya. Para bang biglang nanghina ang kanyang mga tuhod. Napapikit siya
at halos hindi makapaniwala. Diyos ko po! Kulam! Bakit naman? Sinong gagawa nito sa anak ko? Hindi agad nakasagot si Apong Bining. Tila nag-iisip ito habang tinititigan ang sugat sa tila nunal sa braso ni Maria. Anong mangyayari sa anak namin, Apong Bining? Kakaiba ang kasong ito pero may naging pasyente na akong ganito. Doon, sa kabilang baryo. Nailigtas niyo po ba, Apong Bining? Oo, pero mahirap dahil masyadong makapangyarihan ang mangkukulam na gumawa nun. Pero gagawin ko ang lahat para hindi mapahamak ang anak ninyo. Ano po bang ginawa sa kanya? Ang paraan na ginawa ng mangkukulam ay kabisadong-kabisado ko. Nakita niyo ba tong parang nunal na ito? Dito niya ipinasok ang lason na unti-unting papatay sa anak niyo. Ang prosesong ito ay ginagawa nila kapag may nagustuhan silang mga babae. Kadalasan, yung magaganda. Kung nagustuhan niya ang ganda ng anak ko, bakit niya ito gagawin? May isang klase ng mangkukulam na kayang kunin o sapian ang katawan ng kanyang biktima. Ano kanyo? Hindi ko maintindihan, Apong Bining. Anong klaseng mangkukulam yan? Ito ay isang mangkukulam na kayang ilipat ang kanyang espiritu o kaluluwa sa katawan ng iba upang magpatuloy ng buhay. Sa ganitong anyo, ginagamit niya ang katawan ng biktima bilang pansamantalang tahanan. Ngunit habang tumatagal, unti-unti na niyang inaangkin ito ng buo. Diyos ko po, ang anak ko! Bakit ang anak ko? Walang hiyayang mangkukulam na yan. Bakit ito ginagawa? Ang ganyang mangkukulam ay ayaw mamatay. Pinipili nila ang malalakas, malulusog o mga inosenteng kabataan bilang sasapian para sa panibagong buhay nila. Maaaring makuha niya ang katawan ng biktima sa pamamagitan ng pagpapainom o pagpapakain ng lason. Pwede ring sa sugat o pagtusok ng karayom na nag-iiwan ng malanunal na marka. Nagkatinginan ang mag-asawa. Punong-puno ng takot at pagkabahala ang kanilang mga mata. Hindi nila inaasahan sa unang araw pa lamang ng pagpabalik ng kanilang anak ay agad na itong mapapahamak sa kamay ng isang malupit na mangkukulam. Anong gagawin natin? Anong kailangan namin gawin para mailigtas ang anak namin? Malalaman mo ba kung sino ang mangkukulam na yon? Hindi yun madali, pero susubukan ko. Kaya lang, pangungunahan ko na kayo. Ang mga ganong mangkukulam, mahirap huliin at mahirap din matalo. Dahil kapag yan nakapasok na sa katawan ng anak nyo, makikipaglaban yan. Ang gawin nyo, bantayan nyong maigi si Maria. Kapag nagising siya, kausapin nyo. Ipaalam nyo sa kanya ang kalagayan niya at sabihin na kailangan niyang maging matatag at labanan ang kanyang sarili. Sa ngayon, siya lang muna ang makakatulong sa sarili niya. Damiano, natatakot ako para sa anak natin. Diyos ko, ngayon na nga lang tayo ulit nagkita-kita. Ito pa ang mangyayari sa kanya. Naaawa ako sa anak natin. Tibayan mo ang loob mo, Dolores. Naniniwala akong malalagpasan natin ito at makakayanan ni Maria ang lahat. Hindi naman nagbibigay ng pagsubok ang Panginoong Diyos kung hindi natin kaya. Saka matapang ang anak natin, alam mo yan. Alam ko naman yon, Damiano. Pero ibang bagay na itong pinagdadaanan ng anak natin ngayon. Hindi na ito tungkol sa hamon ng buhay, kundi tungkol na sa mga masasamang nilalang na nagkalat dito sa ating baryo. Huwag ka na mag-alala. Ang laban na ito ay sama-sama nating haharapin. Manalangin tayo at sigurado ako na malalampasan natin ito. Umango si Aling Dolores. Kahit papano ay gumaan ang kanyang loob sa sinabi ng kanyang asawa. Malaki pa rin ang pananalig nila na malalampasan ni Maria ang pagsubok na yon, na matatalo nila
ang mangkukulam sa tulong din ng matandang manggagamot. Maraming salamat po sa inyo, Apong Bining. Sana po ay makaisip kayo ng mas magaling na paraan para mapagaling ang anak ko at di mapahintulutan na makuha ng hayop na mangkukulam na yon ng katawan niya. Huwag kayong mag-alala. Gagawin ko ang lahat. Pero sa ngayon, ang una kong gagawin ay alisin ang lason na nagpapahirap sa kanya. Sige po, gawin niyo po ang lahat. Naniniwala kaming kaya mo, Apong Bining. Alam ko namang ikaw ang pinakamagaling dito sa atin. Wala na kaming ibang malalapitan kundi ikaw. Hindi. Hindi na ako ang pinakamagaling na albularyo dito sa atin. May iba na. May ibang paparating. Talaga po? Sino po yun? Makikilala nyo rin sa ibang mga pagkakataon. Sige po. Mabuti nga kung meron na kayong makakatulong sa mga gawain na ganito sa baryo natin. Para naman paminsan-minsan may katakutan na mga hayop na mangkukulam na yan at iba pang mga kampo ng kadiliman. Tumango si Apong Bining at marahan niyang inilabas mula sa kanyang bayong ang isang mahabang itim na tela na may burdang sinaunang simbolo. Maingat niya itong inilatag sa sahig sa tabi ng sopa kung saan nakahiga ang dalaga. Isa-isa niyang inilabas ang kanyang mga gamit. Isang maliit na bote ng langis, ilang piraso ng dahon ng alibangon, at ang pinakahuli, ang pinaka-natatangi niyang gamit, ang sungay ng kalabaw. Matanda na si Apong Bining, ngunit matibay pa rin ang kanyang katawan at lalo na ang kanyang kalooban. Isang iglap lang ay nag-iba ang anyo ng kanyang muka. Seryoso, matalim ang tingin at punong-puno ng konsentrasyon. Ikuha niyo ko ng baga mula sa kalan, yung pulang-pula. Agad namang sumunod si Mang Damiano. Ilang saglit pa, hawak na niya ang isang piraso ng baga na inilagay niya sa plato na gawa sa aluminum. Agad itong inilagay ng matanda sa palayok at pinatungan niya ito ng dahon at sinindihan. Nilagyan niya rin ito ng insenso. Kumalat ang usok sa halos kabuuan ng sala. Mabigat ang amoy, matapang at parang mapakla. Parang pinaghalong amoy ng dahon at balat ng kahoy na nabubulok. Piniringan ni Mang Bining ang mga mata ni Maria gamit ang isang panyo. At sa tapat mismo ng kanyang braso, kung saan naroon ang itim na marka, inilagay niya ang sungay ng kalabaw. Mabilis niyang sinambit ang ilang sinaunang orasyon habang ipinipwesto ang sungay. Pagkatapos ng huling orasyon, bigla niyang itinusok ang dulo ng sungay sa balat ni Maria. Hindi upang butasin, kundi upang idiin sa mismong ibabaw ng itim na marka. Sa tulong ng kanyang bibig, sinimulan niyang sipsipin ang lason. Sa bawat higop ni Apong Bining, napapakislot si Maria. Pumipiglas ang kanyang mga kamay at paa. Tila may gustong kumawala sa kanyang katawan. Hindi tumigil ang matanda. Pawisan na siya at halos nanginginig ang kanyang mga kamay sa pagod. Ngunit nang tuluyang may lumabas na maitim at malapot na likido mula sa sugat ni Maria, saka pa lang siya tumigil. Parang usok na itim ang kasunod ng likido. Isang aninong lumutang at biglang naglaho. Bumagsak si Apong Bining sa pagkakaluhod at humihingal. Yun ang laso ng kulam. Pero tandaan nyo, hindi pa ito tapos. May susunod pa. Ang gumawa nito ay hindi titigil hanggat hindi niya tuluyang nakukuha ang katawan ng anak nyo. Pansamantala lamang ito. Salamat. Salamat po, Apong Bining. Salamat. Walang anuman. Pero tandaan nyo, hindi pa rito natatapos ang pagdurusa ng anak nyo. Kaya maging maingat kayo at laging alerto. May ibibigay akong mga pangontra para hindi siya madaling malapitan at tuluyang makuha ng mangkukulam. Ipasuot nyo ito sa kanya at tiyaking wag na wag nyong huhubarin. Matapos magsalita, marang hinubad ni Apong Bining ang isa sa kanyang mga kwintas. Dahan-dahan niya itong iniabot sa mag-asawa.
Pinagmasdan yon ni Aling Dolores at Mang Damiano. Isang luma at tila sinaunang kwintas na may nakasabit na mga pinatuyong halaman, balat ng ugat at piraso ng kahoy na hindi nila matukoy. Amoy lupa ito at may kakaibang halimuyak. Ito po ba ang magpoprotekta sa anak namin? Oo. Yan ay pinagpala at may bisa. Galing sa mga halaman at ugat na sa bundok pa kinuha. Mga lihim na sangkap laban sa kulam. Huwag niyong iwawalang bahala ang bisa niyan. Kapag suot niya ito, mahihirapan ang mangkukulam na lapitan siyang muli. Tahimik na tumango ang mag-asawa. Bagamat nananatili pa rin ang takot, unti-unti silang nagkaroon ng pag-asa na gagaling na ang anak nila. Maraming salamat po, Apong Bining. Sisiguraduhin kong lagi itong suot ng anak naming si Maria. O sa sige, mauna na ako. Kung kailangan niyo ng tulong, alam niyo na kung saan ako pupuntahan. Sa Lunes pa naman ako babalik sa pamamasada. At tuwing gabi naman ay naroon lang ako sa bahay. Tuluyan na ngang nagpaalam ang manggagamot sa mag-asawa. Ngunit bago yon, lumabas ng pintuan. Isang paalala pa ang binitiwan nito. Muntik ko na nga palang makalimutan. Wag na wag niyong iiwan si Maria sa gabi. Malakas ang mangkukulam na tumira sa kanya. Gagawin nun ang lahat para makuha siya. Kaya bantayan niyong mabuti. Wag na wag niyong palalapitan kahit kanino. Maski pa sa kakilala niyo. Opo, Apong Bining. Bago pa umalis ang manggagamot, pinauwi na nito ang mga kapitbahay na naroon at nakabantay. Binalaan niya ang mga ito na wag na munang lalapit sa dalaga. Tinakot niya ang mga ito na pwedeng mailipat sa kanila ang sumasanib na kaluluwa ng mangkukulam. Dahil doon ay nabulabog ang lahat at kagad na nagsiuwian. Lumingon naman ang matanda sa mag-asawa. Huwag kayong mag-alala. Sinabi ko lang yun sa kanila para wala na munang lumapit sa anak nyo. Mas mainam na yon. Kasi pag maraming kismoso, hindi mag-aalangan ng mangkukulam na yon na lumapit. Tumango ang mag-asawa. Tuluyan na ngang umalis ang matanda. Naiwan ang mag-asawa. Nagkatinginan silang dalawa. Napatingin si Aling Dolores sa anak na noon ay bumalik na ang normal na paghinga. Medyo nagkakulay na din ang dating maputlang pisngi. Nagpasya ang mag-asawa na dalhin na ang dalaga sa kwarto nila para mabantayan ng gusto. Palitan sila sa pagbabantay sa kanilang anak. Kinagabihan, habang tahimik na nagbabantay si Aling Dolores sa tabi ng kama, napansin niyang gumalaw ang mata ni Maria sa ilalim ng talukap nito. Napatingin siya kagad. Kinabahan. Ilang saglit pa, bigla na lang dumilat si Maria. Anak! Anak, may malay ka na. Diyos ko, salamat. Nay? Oo, anak. Ako nga ito. Kumusta na ang pakiramdam mo? May masakit pa ba sa'yo? Nay, pahingi po ng tubig. Nauuhaw po ko. Sige, anak. Kukuha lamang ako sa kusina. May iba ka pa bang kailangan? Wala na po, Nay. Tubig lang po. Tumango si Aling Dolores sa dalaga. Dama ang gaan ng loob at tuwa sa paggising ng anak. Bago pa man tumungo sa kusina, marahan niyang ginising ang kanyang asawa. Damiano! Damiano, gumising ka! Damiano, gising na si Maria. Bumangon ka na riyan. Bantayan mo ang anak mo. Napabangon kagad si Mang Damiano. Agad na kinamusta ang anak. Nang muling dumating si Aling Dolores, may dalang baso ng tubig. Maingat niya itong iniabot kay Maria. Anak, heto na ang tubig, inumin mo. Walang imik na kinuha ni Maria ang baso at mabilis na ininom ang laman nito. Halata ang matinding uhaw at panghihina niya. Pagkatapos, agad namang muling bumalik sa kusina si Aling Dolores at kumuha ng isa pang baso ng tubig. Inabot niya ulit ito sa kanyang anak na walang pag-aatubiling inubos din. Matapos makainom, malalim ang naging buntong hininga ni Maria.
Para bang may bigat na naibsan sa kanyang katawan. Tinignan niya ang kanyang mga magulang at dahan-dahang ngumiti. Bakas sa kanyang mga mata ang pasasalamat at pagkalma. Salamat po, Nay. Tay, Nagkatinginan ang mag-asawa at hindi na napigilan ni Aling Dolores ang luha ng tuwa. Lumapit siya at marahang niyakap ang kanyang anak. anak, salamat sa Diyos at nagising ka na. Nandito lang kami, anak. Hindi ka namin pababayaan. Samantala, hinaplos naman ni Mang Damiano ang ulo ng kanyang anak habang pinipigilan ang sariling maiyak. Malakas na bata ang anak natin, Dolores. Lalaban tayo, anak. Kasama mo kami. Napatingin si Maria sa kanyang mga magulang. Kita sa kanyang mga mata ang pagkalito. Bahagya siyang napakunot noo habang pinagmamasdan ang kanilang mga muka. Nagtataka siya kung bakit ganon ang reaksyon ng kanyang ina at ama. Kung bakit may luha. Kung bakit ganon kainit ang yakap. Kung bakit may halong lungkot at takot ang kanilang mga ngiti. Saglit siyang napalingon sa paligid ng silid. Saka muling tumingin sa kanila. Mahina, ngunit malinaw ang tanong na lumabas sa kanyang bibig. Nay, Tay, bakit parang ang lungkot nyo? Ano po bang nangyari? Anak, nahimatay ka kanina. Talaga po? Naku, pasensya na po. Mukhang pinag-alala ko po yata kayo. Nag-alala talaga kami, anak. Pero huwag kang humingi ng tawad. Wala ka namang kasalanan. Kumusta na ang pakiramdam mo? May masakit pa ba sa'yo? Sabihin mo lang sa akin, anak, ha? Kung may nararamdaman kang kakaiba. Ayos naman po ako. Heto po, medyo nagugutom lang. Gabi na po pala. Ganun po ba ako katagal na wala ng malay? Hindi naman, anak. Kaso, itinuloy mo na nga lang sa pagtulog. Anak, may kailangan kang malaman. Ano po yun, Nay? Huwag kang mabibigla, ha? Saka huwag ka sanang matatakot. Sige po, ano po ba yun? Agad na ipinaliwanag ni Aling Dolores ang lahat sa kanyang anak. Wala siyang iniwan, maski konting detalye. Natulala naman ang dalaga at bahagyang nalito sa kanyang narinig. Hindi siya naniniwala sa mga ganong kwento, pero nagdalawang isip siya nang marinig ang sinabi ng kanyang mga magulang. Hindi niya maiwasang hindi maiyak. Sa gitna ng pagkalito at takot, naalala niya ang nakasalubong na matandang babae na si Aling Purita. Naalala ko, Nay. Kanina po nung pauwi ako, naligaw po ako eh. Tapos, may nakasalubong po ako matandang babae. Ano ka mo? Matandang babae? Sino? Ano nga bang pangalan nun? Tama! Lola Purita po. Yun po ang pangalan niya. Purita? May kilala ka bang matanda na ang pangalan ay Purita, Dolores? Wala. Saan mo siya nakita? Saka anong itsura niya? May kakaiba ba siyang ginawa sa'yo? O baka naman may binigay siyang pagkain sa'yo at tinanggap mo? Wala naman po siyang binigay sa akin. Ang totoo po niyan, maayos naman po siyang nakipag-usap eh. Kaso ang kakaiba lang po sa kanya, bigla niya po akong hinawakan sa braso. Tapos sinaplos niya po ang mukha ko. Ang sabi niya po, ang ganda-ganda ko raw. Kamukha ko daw siya nung kabataan niya. Hinawakan niya ka mo ang braso mo. Kung ganon, tama nga ang sinabi ni Apong Bining. Sa braso mo idinaan ang lason. Itinuro ni Aling Dolores ang marka sa braso ng dalaga. Nanlaki din ang mga mata ni Maria. Pero huwag kang mag-alala, anak. Natanggal na ni Apong Bining yung lason. Ang kailangan na lang natin ngayon ay ang huwag makalapit sa iyo ang mangkukulam. Ligtas ka na, anak. Huwag mo lang masyadong isipin. Mabuti pa ay kumain ka na muna. Sa nalaman ko, parang hindi ko na po yata kayang kumain, Nay. Natatakot po ako. Baka po may gawin sa akin yung mangkukulam. Baka kung bumalik siya, ay kunin ako. Palitan po ako.
Nang makitang natataranta na ang dalaga, mabilis yung niyakap ng mag-asawa. Maya-maya pa ay ipinakita ni Aling Dolores sa anak ang suot ni Maria na kwintas, ang pangontra laban sa kulam. Huwag ka na mag-alala. Heto, binigay sa iyo to bilang proteksyon mo para hindi makalapit sa iyo ang mangkukulam na yon. Tumango si Maria habang pinapahid ang luha sa pisngi. Kahit papano, nabawasan ang bigat sa kanyang dibdib. Sa kabila ng takot at pagkalito, ramdam niya ang pagmamahal at pagtatanggol ng kanyang mga magulang at doon siya kumukuha ng lakas ng loob. May pagkain po ba tayo? Nagugutom na po ko eh. Ngumiti si Aling Dolores. Mabilis na tumayo at tinungo ang kusina. Ilang sandali lang ay bumalik siya dala ang mainit na lugaw, tinapay at isang basong tubig. Maingat niya itong inilapag sa maliit na mesa sa tabi ng kama. Maingat na kumain si Maria. Halatang gutom pero pinilit niyang kinontrol ang sarili. Matapos ang ilang kutsara, napabuntong hininga siya at tumingin sa kanyang ina. Maraming salamat po, Nay. Ngumiti lang si Aling Dolores at hinaplos ang buhok ng anak. Matapos kumain, dahan-dahang humiga si Maria. Pinagmasdan siya ng mag-asawa habang unti-unting muling ipinikit ang mga mata. Muli siyang nakatulog. Sa paglipas ng mga oras, habang mahimbing na natutulog si Maria, muling bumalik ang bangungot na una niyang napanaginipan nung nasa biyahe pa lamang siya pauwi. Sa panaginip, naroon siya sa parehong madilim at masukal na gubat. Tahimik sa una, pero unti-unti ay nararamdaman niyang may sumusunod sa kanya hanggang sa nagpakita na naman sa kanya ang maliit na nilalang. Hanggang sa tuluyan na siyang tumakbo, humahagibis sa gitna ng dilim habang may kung anong nilalang na pilit siyang inaabot mula sa kanyang likuran. Naramdaman niyang ilang beses siyang muntik ng masunggaban. Napasigaw siya nang dahil sa labis na takot. Sa eksaktong sandaling yon, nagising si Maria. Basang-basa ng pawis ang kanyang katawan at hingal na hingal siya na para bang totoong-totoo ang takot sa kanyang panaginip. Napakapit siya sa dibdib niya habang mabilis ang pintig ng kanyang puso. Pilit inaalala kung panaginip lamang ba ang lahat ng yon o may ibig sabihin na mas malalim. Ayos ka lang ba, anak? Bakit bigla ka napabangon? Napalunok si Maria pero hindi na siya nagsalita. Pinili niyang wag nang sabihin sa kanyang ina ang kanyang napanaginipan dahil ayaw niya nang madagdagan pa ang pag-aalala nito. Wala po. Ayos lang naman po ko. Sigurado ka ba, anak? Opo, Nay. Opo. Ayos na ayos lang po ko. Ang totoo nga po niyan eh. Mas magaan na po ang pakiramdam ko kaysa kahapon. Salamat sa Diyos. Mabuti naman, anak. Talagang nag-aalala ako sa iyo eh. O sige, gusto mo ba tara na doon sa kusina para makapagkape o kaya ay magtsaa tayo? Sige po, Nay. Tumayo na ang dalawa sa higaan at pumunta ng kusina. Nagtimpla ito ng kape para sa kanilang dalawa. Habang magkaharap doon na nagkwento ang kanyang ina tungkol sa iba't ibang bagay na pwede nilang pagkwentuhan. Bigla namang dumating si Mang Damiano. Hinihingal ito at mukhang galing sa pagtakbo. O Damiano, saan ka ba galing at parang hinahabol ka ng 10 kabayo dyan? Nako, hindi kayo maniniwala. Alam niyo bang nagkakagulo ang mga tao dun sa bukid? Abay, bakit? May masama bang nangyari? May natagpo ang bangkay doon. Wakwak ang tiyan at puro kalmot ang katawan. Por Diyos por Santo, ano ba nangyayari dito sa baryo natin? Nakakatakot na. Puro kababalaghan na lamang ang mga nangyayari. Kaya nga eh. At alam mo ba, aswang nga daw ang tumira. Ano? Aswang po? May aswang dito? Nagkatinginan ang mag-asawa. Medyo nag-alangan sila kung sasagutin ang nagtatanong na anak.
Oo anak. Kasi masyadong brutal yung sinapit ng bangkay. Yun lang po ang basehan nila. Kasi tayo alam niyo po sa Maynila, may mga insidente din ganyan. Pero sabi, mga sindikato daw po yun na nangunguha ng mga lamang loob ng mga tao. Tapos, itinatapon na lang po yung mga bangkay. Posible na ganun din po yung nangyari doon. Tapos, itinapon lang po yung bangkay. Hindi anak May nakita kasi yung mga tao na kakaibang nilalang na nakasabit sa puno. Ako mismo, nakita ko. Parang anino siya. Taong lobo o malaking aso. Basta, kakaibang itsura anak. Yung katawan kasi na nakasabit sa puno, tao na maitim at mabalahibo. Pero yung pugot na ulo niya, nagumulong sa ibaba, aso. Talaga? Oo, buti nga patay na Saka alam niyo ba, mukhang pinahirapan pa. Buti nga sa kanya. Ibig sabihin, Tay, may pumapatay po sa aswang dito. Meron anak. Matunog ang pangalan ni Lakan sa baryo na to anak. Ano kanyo? Lakan? Parang narinig ko na po yan Yan po ba yung parang superhero na pwedeng tawagin kapag nasa alanganing sitwasyon? Siya nga. Aba, sino namang nakapagkwento sa inyan anak? Bakit alam mo? May nakapagsabi lang po sa akin dun sa terminal. Tay, yung Lakan po ba na yun? Ano pong itsura niya? Wala pa namang makapagsabi anak kung ano ang itsura niya. Kasi yung mga biktima na natulungan niya ayaw magsalita. Pero sabi naman ng iba, maski raw nakita nila si Lakan, hindi naman daw nila nakikita ang kabuuan ng muka kasi natatakpan ng tela. Mata lang ang nakikita nila. Basta ang sabi lang nila, binata at may bitbit na sandatang espada o kampilan. Nanlaki ang mga mata ni Maria nang marinig ang sinabi ng kanyang ama. Bigla siyang kinabahan. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Tila ba may nagsasabi sa kanya na posibleng ang Lakan na binabanggit ng kanyang ama ay ang lalaki na napapanaginipan niya na tumulong sa kanya nang hinahabol siya ng maliit na halimaw. Anak, ano na't natulala ka na? Iniisip ko lang po kasi kung ano po ba yung kampilan, Nay, Tay. Nagsinungaling ang dalaga. Alam niya kung ano ang ibig sabihin ng kampilan. Ngunit gusto lang niyang banggitin ulit ito ng kanyang ama upang masabi niya kung kaparehas nga ba ito ng sandata ng lalaking nasa kanyang panaginip. Yung kampilan po, ano po ba yun? Ang kampilan anak ay isang uri ng sinaunang mahabang espada na karaniwang ginagamit ng mga mandirigmang Pilipino noong unang panahon. Kilala ito sa kakaibang hugis at mahabang talim na unti-unting lumalapad mula sa hawakan patungo sa dulo. Sa kasaysayan anak, ito ay katulad sa sandata ni Lapu-Lapu na ginamit niya laban kay Magellan. Ganun po ba? Sana magkaroon po ako ng pagkakataon na makita at makilala siya. Parang napaka-interesado ng kanyang kwento. Nako anak, hindi lang ikaw ang may gusto niyan. Maraming tao naghahangad na makilala ang binatang yon. Kaso mukhang mailap. Dumarating lang daw ito kapag may totoong panganib. Tapos kung tatawagin mo siya, darating siya pero maglalaho rin kagad na parang isang bula. Napayuko si Maria habang iniisip ang sinabi ng kanyang ina. Hindi man niya lubos maintindihan kung bakit tila kakaiba ang koneksyon niya sa mga panaginip at mga naririnig niyang kwento. Ramdam niyang may mahalagang papel ang binanggit nilang mandirigmang may hawak ng kampilan. Ilang sandali pa, habang patapos na sila sa kanilang usapan, ay bigla silang nakarinig ng nagsisigawan sa kanilang kapitbahay. Nagkakagulo ang mga tao at may narinig silang batang umiiyak. Ano ba nangyayari sa labas? Ewan ko, tignan natin. Agad na pumunta ang mag-asawa sa kabilang bahay. Hindi nila namalayan na nakasunod pala sa kanila si Maria. Nakasilip din siya sa kung ano ang nangyayari sa may bakuran ng kanilang katapat na bahay. Nakita niya
ang isang bata na nakaupo sa isang kahoy na upuan. Nasa tabi nito ang isang matandang lalaki na nakatalikod. Napatakip sa kanyang bibig ang dalaga nang makita niyang namamaga at pulang-pula na ang binti ng batang sumisigaw ng dahil sa sakit. Diyos ko! Ano nangyari sa kanya? Bakit siya nagkaganyan? Agad na tinignan ng matanda ang kalagayan ng bata. Panay ang tanong nito at sa mga magulang nito. Saan ka ba kasi naglaro? Kung saan-saan ka siguro nagpupunta, no? Nabati ka ng diwende. Nasaktan mo sila, kaya gumanti sa'yo. Pero huwag kang mag-alala. Tutulungan ka ng lolo, ha? Akin na ang mga halamang gamot ko. Mabilis ngang ibinigay ng kasama nitong binata na kanya palang apo ang mga halamang gamot na nakababad sa maliit na palayok. Pinigayon na manggagamot at saka bumulong ng malakas na orasyon. Matapos yun, agad itong inilapit sa binti ng batang hindi pa rin humihinto sa pagpalahaw. Akin na ang pulantelang nilagyan natin ng sagradong dasal. Makakatulong yan upang kontray ng parusang ipinataw ng itim na diwende. Nang makuha ang tela mula sa apo, agad itong ibinalot ng matandang manggagamot sa binti ng bata. Ilang saglit lang, huminto na rin sa pag-iyak ang bata. Tila nabawasan ang sakit at kirot na kanina'y hindi nito makayanan. Agad na nagpasalamat ang ina sa matanda. Bakas sa mukha nito ang ginhawa at pag-asa, kasabay ng pasasalamat. Nagpalakpakan ng mga taong nakasaksi sa ginawang panggagamot, puno ng paghanga at pagkamangha sa galing nito. Hindi ka na muna dapat magsaya dahil may mga bagay ka pang dapat gawin para mapatigil mo ang parusang ibinigay ng itim na diwende. Puntahan mo ang lahat ng lugar kung saan ka naglaro. Hanapin mo kung nasaan ang may pulso. Doon ay mag-alay ka ng 3 hilaw na itlog, barya at pulang tela na nasa binti mo ngayon. Ilagay mo sa isang lagayan at humingi ka ng tawad sa nagawa mong panggambala sa kanila. Naiintindihan mo ba ako? Tumango naman ang bata. Hindi naman maiwasan ng dalaga ang mapabilib sa matanda, lalo na nang humarap ito at nakilala niya ang driver sa van na sinakyan niya. Ilang sandali pa, nawala ang ngiti niya nang makitang nakatitig sa kanya ang binatang kasama ng matanda. Parang pamilyar ang muka ng lalaki, pero hindi niya matandaan kung saan sila dating nagkita. Ilang saglit pa, nakita niyang bumulong ang binata sa kanyang lolo, tapos ay palapit na ito sa kanya. Bigla siyang napaatras nang maalala niya ang mga paalala ng kanyang ina. Mabilis siyang tumakbo pa uwi sa kanilang bahay, ngunit laking gulat niya nang bigla siyang hawakan sa braso ng lalaking yon bago pa siya makapasok sa pinto. Agad niya itong itinulak papalayo, ngunit muli itong lumapit at kinuha muli ang kanyang kanang braso. Bitiwan mo nga ako! Ano bang kailangan mo? Titignan ko lang kung okay ka na. Ano? Sino ka ba? Lolo ko ang gumamot sa'yo kahapon. Gusto ko lang makita kung okay ka na ba talaga. Pagala-gala ka na kasi, pero mukhang maayos ka na nga. Mabuti naman at sinunod niyo ang payo niyang suotin ng kwintas na yan. Malakas na pangontra yan. Wag na wag mong huhubarin, ha? Ganun ba? Pasensya ka na, ha? Lolo mo pala ang gumamot sa akin. Ikaw naman kasi, bigla-bigla ka na lamang nangahablot ng kamay. Siya nga pala, mamaya daan kayo dito. Gusto ko magpasalamat sa lolo mo. Nako, pagkatapos dito meron pa kaming pupuntahan. Sobrang abala. Ang daming inaasikaso. Ang dami naming ginagamot kapag ganitong day off niya sa pamamasada. Pero ako nagpapahinga na. Kaya kung may maramdaman ka man o may kakaiba, sabihin mo tawagin lang ako. Ikaw? Bakit? Manggagamot ka rin ba? Parang gano'n na rin. Pero hindi ako kasing galing ni Lolo. Siya marami ng karanasan. Ako nagsisimula pa lang.
Basta, kung kailangan mo ng tulong ko, tawagin mo lang ako ha. Sa totoo niyan, kailangan ko talaga ang tulong mo. Talaga? At ano naman tulong ang pwede kong maibigay sa'yo? Medyo mabigat kasi itong pinagdadaanan ko eh. Kakauwi ko lang mula Maynila. Tapos ganito pa ang mararanasan ko. Naninibago lang ako dito sa probinsya natin. Teka, hindi ko maintindihan eh. Anong tulong ang maibibigay ko mula sa mga sinabi mo? Ang totoo niyan, kailangan ko ng kausap. Kailangan ko ng taong makikinig sa akin kahit saglit lang. Pwede mo ba ako matulungan sa ganung bagay? Hindi rin alam ng dalaga kung saan siya nanggagaling at bakit nasabi ang mga katagang yon. Nung una, kinabahan siya sa presensya ng binata, pero nang mag-alok ito ng tulong, naramdaman niya ang sinseridad dito. Parang ang bilis nitong makuha ang loob niya kahit hindi naman talaga sila magkakilala. Ang binata naman, napatango na lang kahit hindi siya masyadong nakikipag-usap sa ibang tao dahil nararamdaman niyang mabigat nga ang pinagdadaanan ng kaharap niya ngayon. Nahihiya rin siyang tumanggi dahil ang bilin ng kanyang lolo, bantayan ang dalaga dahil gaya ng laging sinasabi nito, malakas ang kalabang bumiktima kay Maria. Kaya naman, nagpasya ang dalawa na maupo sa ilalim ng mangga. Nakabalik na rin ang mga magulang ng dalaga pero binati lang naman nila ang binata at hinayaan nilang kausapin ito ng kanilang anak. Ano nga pala ang pangalan mo? Ako si Alcan. Ako naman si Maria. Gusto ko lang malaman. Marunong ka bang magbasa ng panaginip? Konti. Bakit naman? Agad na sinabi ng dalaga ang kanyang panaginip kay Alcan. Nagtataka lang kasi ako. Bakit paulit-ulit akong binabalik-balikan ng panaginip na yon? Sa palagay ko, isa yung premonisyon o pagpapakita ng mga maaaring mangyari sa hinaharap. Ang nilalang na humahabol sa'yo ay nagre-representa sa isang panganib. Panganib? Posible bang ito na yung nangyayari sa akin ngayon? Pwede. Ibig sabihin, yung lalaking tumulong sa akin ay yung lolo mo? Pwede rin. Kasi sabi mo, sinaunang tao eh. Sa tanda ba naman ng lolo ko? Posible ngang siya yun. Ano ka ba? Seryoso ako. Ginagawa mo naman biro eh. Saka, hindi pa naman ganun katanda ang lolo mo para sabihin mong naabutan pa mga sinaunang tao. Pambihira ka naman. Nagbibiro lang ako. Kaya lang, parang hindi rin siya. May hawak na espada eh. Yung tinatawag ba nilang kampilan? May ganun ba ang lolo mo? Wala. Walang ganun si lolo. Wala. Ibig sabihin, baka hindi nga siya yung nasa panaginip ko. Isa pa, parang ang bata pa ng lalaki. Hindi ko man maalala ang mukha niya. Pero base sa pangangatawan niya, ay hindi pa ito ganun katanda. Hindi naman kailangan na eksakto ang interpretasyon ng isang panaginip eh. Minsan, ito ay isang simbolo lamang, gaya ng nabanggit ko tungkol sa maliit na nilalang at mangkukulam. Kung hindi si lolo yon, baka si... Sino? Si Lakan. Di ba sabi mo may kampilan? Yung Lakan, kampilan ang gamit nun eh. Umapatay siya ng mga masasamang nilalang. Misteryoso talaga ang Lakan na yun, ano? Bakit kaya sa palagay mo kampilan ng sandata niya? Dahil hindi pangkaraniwan ng sandata na yon. May nakalagay na mutya sa kampilan niya. Talaga? Yung ba yung parang anting-anting? Tama ka. May nakalagay ditong mutya ng puting uwak. Ano ka mo? Puting uwak? Meron ba nun? Meron. Pero iilan lang. Yung mutyang yun, may iba't ibang kapangyarihan na pwedeng ipasa sa tagapangalaga niya. Bibigyan siya ng kakaibang talino. Nagiging matalas ang paningin, maliksi at marami pang iba. Habang nagpapatuloy ang binata sa pagkikwento,
Hindi maiwasan ni Maria na muling mapatitig dito at mapaisip ng malalim. Tila napakarami nitong alam tungkol sa nagngangalang Lakan, pati na sa kampilan at sa mutya na tanga nito. Teka lang, matanong ko lang sa'yo. Magkakilala ba kayo ni Lakan? Ha? Hindi ah. Bakit mo naman naitanong? Wala lang. Para kasing ang dami-dami mong alam tungkol sa kanya. Iniisip ko tuloy na baka magkaibigan kayong dalawa o kaya naman kamag-anak mo siya. Hindi. Hindi ko siya kilala. O sige, mauna na ako ah. Basta kung may kailangan ka, tawagin mo lang ako. Aalis ka na? Oo, may gagawin pa pala ako Nakalimutan ko lang. Masaya akong makilala ka, Maria. Ingat ka palagi ha. Habang papalayo si Aklan, napangiti si Maria. Masaya siya na kahit may mga kakaibang nangyayari sa paligid, nagkaroon siya ng bagong kaibigan. Pagsapit ng hapon, naisipan niyang maligo sa poso sa likod ng kanilang bahay. Ayaw niyang mabasa ang kwintas na ibinigay ni Apong Bining, kaya pansamantala niya itong hinubad at sinabit sa isang sanga ng puno malapit sa poso. Pagkatapos maligo, nagmadali siyang bumalik sa bahay at hindi niya napansin na naiwan pala ang kwintas. Hindi niya alam na ang maliit na pagkakamaling yon ay magdadala ng bagong panganib sa kanya. Pagsapit ng gabi, habang mahimbing ang tulog ni Maria, bigla siyang nagising nang maramdaman niyang may mga kamay na bumubuhat sa kanya. Pagdilat ng mga mata niya, nakita niya ang dalawang nilalang na itim ang katawan at pulang-pula ang mga mata. Nang subukan niyang gumalaw, hindi niya maigalaw ang kanyang katawan. Gusto niyang sumigaw, pero ni boses ay walang lumalabas sa kanya. Para siyang isang estatwang buhay na walang magawa. Unti-unti siyang inilabas ng mga nilalang sa bintana at binuhat papunta sa madilim at masukal na gubat. Naluwa siya sa takot. Gusto niyang sumigaw, humingi ng tulong, pero wala siyang magawa. Alam niyang totoo ang lahat ng nangyayari at hindi lang ito basta isang panaginip. Hanggang sa naalala niya ang mga kwento tungkol kay Lakan. Sinubukan niyang magsalita. Pinilit niyang ibukas ang kanyang bibig at kahit konti ay may lumabas na boses sa kanyang bibig at nagawa na niya. Natawag niya ang pangalan ni Lakan kahit mahina lang. Biglang huminto sa paglalakad ang dalawang itim na nilalang nang may biglang lumitaw sa harapan nila. Sa parehong oras, lumabas mula sa ulap ang buwan kaya't bahagyang luminaw ang paligid. Parang pabor ito sa lalaking humarang sa daraanan nila. Dahil sa liwanag, mas malinaw na nakita ni Maria ang itsura ng lalaki. Napangiti siya nang makumpirma kung sino ito. Mukhang si Lakan nga. Gaya ng kwento, simple lang ang suot nito at may tela sa muka na tumatakip mula sa ilong pababa. Mula sa likuran niya, dahan-dahan niyang hinugot ang isang mahabang kampilan, ang parehong espada na nakita ni Maria sa kanyang panaginip. Bitiwan mo siya! Sa halip na matakot, nagtawanan lang ang dalawang itim na nilalang na may hawak kay Maria. Pero si Maria, hindi natawa. Bagkus ay humanga siya sa tindig ni Lakan at sa hawak nitong sandata. Napakunot pa ang noo niya sandali dahil parang pamilyar ang boses nito. Inisip niya na baka kamukha lang ng taong nakilala niya noon. Bibilang ako ng 3. Pag hindi niyo pa siya binitiwan, pareho rin kayong mawawalan ng ulo, gaya ng mga kasama niyo. 1, 2, 3. Hindi sumunod ang mga nilalang, kaya mabilis nang kumilos si Lakan. Mabilis niyang iwinasiwas ang kampilan na bahagyang lumiwanag. Sa isang iglap, nalaglag ang ulo ng isa. Hindi man lang ito nakasigaw dahil sa bilis ng pag-atake. Samantalang ang isa naman ay nagulat. Dahil doon ay tumakbo ito
ngunit nakalimutan na hawak pa niya si Maria. Nakaladkad nito ang babae. Anak ng... Hoy! Sinabi ko bitiwan mo siya eh! Biglang tumalon si Lakan ng mataas. Napatingala ang itim na nilalang na may hawak kay Maria at nanlaki ang mga mata nito nang makitang tila lumipad ito. Nakita pa niyang ngumiti ito sa ere. Ilang saglit lang, mabilis na bumagsak ang mandirigma mula sa taas. Tinaga niya ang halimaw. Kasabay ng pagbagsak ng nilalang, bumulagta rin si Maria. Sa pagkakataong ito, wala na siyang malay. Mabilis na lumapit si Lakan at sinuri ang leeg ng dalaga. Matigas din talaga ang ulo mo no? Sinabi nang wag mong huhubarin ng kwintas eh. Muling isinuksok ni Lakan ang kampilan sa lagayan sa kanyang likod. Pagkatapos, binuhat niya si Maria at naglakad papunta sa isang maliit na kubo malapit sa dalampasigan, pero malayo sa mga bahay. Madalas niya itong puntahan kapag gusto niyang mapag-isa. Dito rin niya itinatago ang kampilan at ang telang gamit niya bilang maskara. Maingat niyang inilapag si Maria sa banig na nakalatag sa sahig. Pagkatapos, naupo siya sa munting balkonahe at pinanood ang bilog at maliwanag na buwan. Napangiti siya habang naaalala kung paanong nagsimula ang lahat, kung paano siya naging silakan at nahanap ang sagradong kampilan na may mutya ng puting uwak. Bata pa lang siya, mga 8 taong gulang. Tinuruan na siya ng lolo niya ng kaalaman tungkol sa panggagamot at pag-aalbularyo. Isang tradisyon na matagal nang ginagawa sa kanilang angkan. Noon ay madalas na ikwento sa kanya ang tungkol sa nawawalang kampilan na ayon sa kwento ay isang bayani noong gera na tumapos sa ilang mga mananakop. Nawala ito nang mamatay ang unang nagmamay-ari. Simula noon, pinangarap na ni Alcan na mahanap ang kampilan. Kaya't pagsapit ng 15 taong gulang niya, nagsimula na siyang maglakbay ng palihim sa iba't ibang baryo ng kanilang probinsya. Kahit hindi siya siguradong totoo ito, pinaniwalaan niya ang kutob ng puso at ng kanyang isip. Maraming hirap ang pinagdaanan niya hanggang isang gabi na naginip siya ng isang lalaking may bag, bandana at mga tato sa katawan. Katulad ng nakita ni Maria sa kanyang panaginip. Sa panaginip niya, itinuro ng lalaki kung saan matatagpuan ang kampilan. Sinundan niya yon at natagpuan ang isang kuweba sa isang liblib na isla. Doon niya nakita ang kampilan na nakatusok sa bato na may nakasulat pa sa ilalim na sinaunang baybayin. Katabi rin ito ang isang kalansay na pinaniniwalaan niyang dating may-ari ng sandata. Laking gulat niya nang makita na ang bandana sa ulo ng kalansay ay parang bago pa rin. Kinuha niya ito at ginamit bilang pantakip sa muka. Mula noon, lihim siyang nagsanay sa paggamit ng kampilan at ng kapangyarihang dala nito. At nang tuluyan niya na itong mapag-aralan, nagsimula na siyang kumilos bilang misteryosong tagapagligtas ng mga tao na nasa panganib. Lakan? Paano nga ulit nila ako tinawag na Lakan? Teka. Napatango ang binata habang unti-unting naalala kung paano siya tinawag sa pangalang yun. Nagsimula ito nung minsang nailigtas niya ang isang pamilya sa isang malayong baryo. Labis ang pasasalamat ng mga tao roon, lalo na ang matatanda. Gusto siyang kausapin, alukin ng pagkain at iba pang bagay bilang kapalit ng kanyang kabutihan at kabayanihan. Pero tumanggi siya. Habang papalayo siya, tinawag siya ng isang matandang lalaki at sinabing, "Ikaw ay isang Lakan." Napalingon siya dito, kaya simula noon, ito na ang kanyang naging bansag. Ang Lakan ay tawag sa isang pinunong matapang, makatarungan at may malasakit sa kapwa, katulad sa mga dato noong unang panahon. Biglang napangiti si Alcan nang maisip
na halos magkatunog din naman ang pangalan niya sa kanyang bansag. Maya-maya pa, napatingin siya sa dalaga nang bahagya itong napakislot. Dahan-dahan itong nagkamalay at marahang bumangon. "Ano? Kumusta ng pakiramdam mo?" Bago tumugon, sandali pang pinagmasdan ng dalaga ang binatang kaharap niya. Kahit natatakpan ang kalahati ng mukha nito ng tela, hindi niya maiwasang mapatitig. Nag-isip siya ng malalim hanggang sa napagtanto niyang kilala niya ito. Naalala niya kung paano ito magsalita, ang tono at ang tindig. Lalo pang lumakas ang kutob niya nang mapansin niyang pareho ang mga mata nila. Napakunot pa siya ng bahagya habang unti-unting kinukumpirma ang kanyang iniisip. Tahimik lang ang binata at tila naaalangan sa paraan ng pagtitig ng dalaga. Bahagya siyang yumuko at itinago ang kanyang muka. Ikaw ba si Lakan? "Oo, tama ka. Ako nga." Napatitig si Maria at doon na siya napangiti. Sigurado na siya. Salamat. Salamat sa pagliligtas mo sa akin, Alkan. Nang marinig ang sinadyang pagkakamaling bigkas ng pangalan, sandaling napatitig si Lakan sa dalaga at doon alam niyang hindi na niya maitatago rito ang tunay na pagkatao niya. Sa unang pagkakataon, sa harap ng isang estranghero, ay inalis niya ang telang nakatakip sa kalahati ng kanyang muka. Matapos yun, muli niyang ibinalik ang tingin sa dagat. "Paano mong nalaman?" Dahil yun ang talent ko. Madali kong makabisa ang tao. Madali akong makatanda ng boses, ng tindig, at saka ng kilos. Agad na lumapit ang dalaga kay Alkan at tinabihan ito. Tinignan din niya ang dagat na kanina pa pinagmamasdan ng binata. Ang ganda-ganda dito. Sa'yo ba tong kubo na to? "Oo, sa akin to." Madalas ka sigurong tumambay dito, no? Ang swerte mo naman. Ang sirap tumira dito. Payapa. Walang gulo. Walang maiingay na kapitbahay. At walang malupit na mangkukulam. Swerte sa lugar, oo. Pero may ginagampanan akong tungkulin eh. Hindi pwedeng magpakampante. Hawak ko ang sagradong kampilan. Kaya kapag may nangangailangan, kailangan kong tulungan yon. Lalo na yung mga taga sa atin sa Santa Monica. Sa bagay. Pero walang halong biro, ah. Salamat talaga. Iniligtas mo ako sa mga nilalang na yon. Naku, kung hindi ka dumating, baka kung ano nang ginawa nila sa akin. Buti at narinig mo ko, maski pabulong ko lang na nasabi ang pangalan mo. Kapag may tumatawag sa akin, ang mutya sa kampilan na nagbibigay ng hudyat at nagtuturo kung nasaan ang taong dapat na tulungan. Ang galing naman. Ang gandang kapangyarihan. Maraming salamat ulit, ha. Walang anuman yun. Lahat gagawin ko para sa'yo. Parehas silang nagulat nang sabihin ito ni Alkan. Nung una ay nag-iwasan sila ng tingin. Tila kapwa naiilang sa tensyong bumalot sa pagitan nila. Ngunit ilang sandali lang ay napangiti si Maria at unti-unti ring napawi ang kaba sa muka ni Alkan. Tahimik ang paligid. Tanging ang huni lamang ng kuliglig at banayad na hampas ng alon sa dalampasigan ang kanilang naririnig. Nakatitig ang binata sa napakagandang muka ni Maria. Dahan-dahang lumapit ang muka niya dito. Parehong tila nakalimot sa tensyon at panganib na nangyari. Unti-unting nagkalapit ang kanilang labi. Marahang dumampi ang isang matamis na halik. Ngunit biglang natigilan ang binata nang makitang may mga nakatingin sa kanila mula sa likod ng mga puno ng nyog. Ang dami nila. Ha? Anong madami? Sino? Huwag ka magpapahalata. May mga kalaban sa likod mo. Nakamasid sa atin. Ano mga yon? Nakikita mo ba sila?
Oo, pero huwag kang mag-alala. Kasama mo ko. Sisiguraduhin kong ligtas ka. Ngayon makinig ka. Kapag sinabi kong tumakbo ka na. Ano? Akala ko ba? Basta magtiwala ka lang sa akin. Tumakbo ka papunta sa kanlurang direksyon. Pero kinakabahan ako, Alkan. Ano bang mangyayari? Mula kasi nang mabiktima ka ng hayop na mangkukulam na yon, ang katawan mo ay parang naging bukas na pinto. Kaya marami nagkaka-interes sa'yo na makuha ka. Iba't ibang nilalang, Maria. Hindi sana mangyayari to kung di mo inalis ang suot mong kwintas na ibinigay ni Lolo. Naligo kasi ako eh. Nag-alala ako na baka masira yon kaya inalis ko. Nakalimutan kong suotin ulit. Pasensya na. Kalimutan mo na yun. Hayaan mo na. O sige, handa ka na ba? Pagbilang ko ng 3, tumakbo ka na ha. 1, 2, takbo! Walang alinlangang sumunod ang dalaga sa utos ng binata. Tumakbo ito ng mabilis pa kanluran, ngunit hindi niya natiisan sarili. Nilingon niya ang binata at doon ay nakita niya ang mga sinasabing kalaban na nakaabang sa kanya. Katulad ito ng mga halimaw na humahabol sa kanya sa kanyang panaginip. Ang kaibahan nga lang, hindi lang ito isa. Madami sila, mga maliliit na nilalang na halos kasinlaki lang ng mga sanggol. Nakita niyang hindi nagsayang ng oras si Lakan. Agad nitong inayos ang tela, ngunit imbis na sa muka, tinali niya yon sa kanyang ulo na parang bandana. Nang matapos ay hinugot na nito ang kampilan sa kanyang likod. Kitang-kita ng dalaga ang liwanag na biglang sumabog sa lugar na kinatatayuan ng binata. Nang humupa ang liwanag, nakita niya nang nagliliwanag ang mga mata ni Alkan. Natigilan si Maria. Ang tagpong yun, ang itsura ng binata ay parang replika ng anyo ng lalaki sa kanyang panaginip. At ang panaginip niya, isang ang premonisyon, literal na magkakatotoo. Dadaan muna kayo sa ibabaw ng aking bangkay bago niyo makuha si Maria. Mabilis na sinalubong ng binata ang mga nilalang. Gamit ang talim ng kanyang kampilan at kapangyarihang dala ng mutya, isa-isa niyang tinalo ang mga ito. Walang sinayang na segundo si Lakan. Mabilis, malinis at walang awa niyang pinugutan ng ulo ang bawat umatake. Ang iba naman ay nagtangkang tumakas, pero sa bilis niyang kumilos, lahat ay naabutan niya at pinaslang. Pagkatapos ng ilang minuto ng matinding labanan, isa-isa nang nagsibagsakan ang kanyang mga kalaban. Sa huli, siya lang ang nakatayo. Napalingon siya kay Maria, pero natigilan siya nang makitang nanginginig sa takot ang dalaga. Nasa likuran nito ang isang matandang babae na may kulubot na muka. Magulo ang buhok at may matataas na sungay sa noo. Nakatutok din sa leeg ni Maria ang matutulis nitong mga kuko. Ibaba mo ang hawak mong kampilan dahil kung hindi, papatayin ko ang babaeng ito. Huwag mo siyang saktan. Sa oras na gawin mo yan, sinasabi ko sa'yo, hindi ka na rin sisikatan ng araw. Kaya mabuti pa, pakawalan mo na siya. Sa tingin mo ba, matatakot ako mamatay? Hindi ako takot sa iyo, Lakan. Kung kaya mong ibabayan, ayos lang. Dadahan-dahanin ko na lang. Nalaslasin ang leeg ng babaeng ito. Wag! Maawa po kayo! Huwag niyo po akong patayin! Ayoko pang mamatay! Ano? Magbabatigas ka pa ba? Bitiwan mo na ang kampilan kapalit ng babaeng ito. Alkan! Tulungan mo ako! Bitiwan mo siya! Bitiwan mo! Ngunit hindi siya pinakinggan ng matandang mangkukulam. Napahawak siya ng maigpit sa kanyang kampilan. Nataranta siya nang makitang dahan-dahan nang ang ibinabaon ng matandang mangkukulam ang kanyang mga kuko sa leeg ng dalaga.
Sa unang pagkakataon ay nakaramdam ng takot si Alcan. Pero nilabanan niya ang takot. Hindi siya nagpalinlang sa pananakot ng mangkukulam. Pursigido siyang iligtas ang dalaga nang di isinusuko ang kanyang kapangyarihan. Kaya naman, gamit ang kapangyarihan ng mutya, tumalon siya ng napakataas at mabilis papalapit sa kinatatayuan ng dalawa. Mabilis ang naging pangyayari. Ilang segundo lang ay naabot na niya ang dalawa. Sa pagkabigla ng mangkukulam, gamit ang lakas na taglay ng kanyang mahikang itim, nabuhat niya ang dalaga at naihagis sa dagat. Hindi marunong lumangoy si Maria. Maria! Ngayon, mamili ka. Ano ang uunahin mo? Ang patayin ako o iligtas ang babaeng yon? Hindi tumugon si Lakan. Bagkus ay mabilis niyang iwinasiwas ang kanyang espada. Ang matandang mangkukulam ay nabigla at hindi inaasahan ang gagawin yon ng binata. Ang mangkukulam na kanina'y panayang halakhak, biglang natigilan at tumingin ng diretso sa binata. Wala sa bokabularyo kong mamili, tanda. Sa wakas, nagpakita ka rin sa akin. Masaya akong napuksa na kita. Nambig kasi nito ni Lakan, marahang lumitaw ang isang guhit sa leeg ng matandang mangkukulam. Unti-unting tumulo ang dugo nito at sa isang iglap, nalaglag ang ulo nito sa buhangin. Hindi na siya nagsayang pa ng oras. Agad siyang tumalon sa dagat at mabilis na lumangoy upang habulin ang lumulubog na si Maria. Gamit ang matatalas na paningin at pandinig na dulot ng kapangyarihan ng mutya, agad niyang natukoy ang kinaroroonan ng dalaga. Halos hindi na siya makahinga nang sa wakas ay maabot niya ang kamay ni Maria. Mabilis siyang lumangoy pa itaas, hawak-hawak ito. Ilang sandali pa'y tuluyan niya nang naiangat ito sa ibabaw ng tubig. Pagkalabas ng kanilang mga ulo sa dagat, humigop siya ng hangin. Hingal na hingal si Alcan, habang si Maria naman ay nananatiling walang malay. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Buong lakas niyang ikinampay ang kanyang mga kamay at paa pabalik sa dalampasigan. Tangan pa rin si Maria. Pagdating nila sa buhangin, agad niyang inihiga ito at sinimulang gisingin. Nawala na rin ang liwanag sa kanyang katawan. Maria! Maria! Maria, gumising ka! Hindi ka pwedeng mamatay, Maria! Hindi mo ko pwedeng iwan! Mabilis na yumuko si Lakan sa dalaga. Dahan-dahan niyang pinisil ang ilong nito at ibinuka ang bibig upang bigyan ng hangin. Malalim siyang huminga at inilapit ang kanyang labi sa labi ng dalaga upang mabigyan ito ng hangin. Pagkatapos ay itinuwid niya ang likod nito at sinimulang dahan-dahang idiin ang gitnang bahagi ng dibdib ng dalaga. Isang beses, dalawa, hanggang pangatlo. Ngunit wala pa ring tugon ang dalaga. Muling inilapit ni Alcan ang kanyang bibig kay Maria upang ipagpatuloy ang pagbibigay ng hangin. Pagkatapos ay sinundan muli niya ng maingat na pagdiin sa dibdib ng dalaga. Ilang saglit pa, napasinghap si Maria. Napakalmot ito sa buhangin at biglang sumuka ng maraming tubig. Nakahinga ng maluwag si Alcan at agad niyang inalalayan si Maria. Maria! Napaluwa ang binata nang makitang ayos na ito. Bigla niya itong niyakap ng mahigpit. Hindi nakapagsalita kagad si Maria, ngunit bahagya itong tumango. Senyales na narinig siya. Salamat. Salamat sa Diyos dahil buhay ka. Hindi ko alam ang gagawin ko kapag nawala ka. Salamat. Salamat din sa iyo, Alcan. Pagkatapos nun, muling binuhat ng binata si Maria pabalik sa kubo. Pagkarating doon, agad niyang inabot ang tuyo at malinis na damit sa dalaga. Tahimik naman itong nagbihis. Doon na rin sila nagpahinga habang naghihintay sa pagsikat ng araw. Pagsapit ng umaga, unang pinuntahan ni Alcan si Apong Bining upang ipaalam ang nangyari.
Nakiusap siyang sumama ito sa kanya sa paghahatid kay Maria. Pagdating nila sa bahay ng mag-asawa, agad nilang sinalubong ang anak at mahigpit na niyakap. Labis-labis ang pag-aalala nila para dito. Agad namang isinalaysay ng matanda ang lahat ng nangyari sa dalaga. Salamat. Salamat at walang nangyari sa anak ko, Apong Bining. Dahil kung hindi namin mapapatawad ang sarili namin kapag may masamang nangyari sa kanya. Huwag kayo sa amin magpasalamat. Doon sa bayani, kay Lakan, dahil siya nagligtas kay Maria. Tama po kayo. Ang swerte ho talaga ng barangay natin dahil nagkaroon tayo ng bayaning tulad ni Lakan. Maraming salamat sa kanya. Napatingin si Apong Bining sa kanyang apo at kay Maria at napangiti ito. Ang mabuti pa, ipasuot nyo na lang ulit sa inyong anak ang kwintas na ibinigay ko sa kanya para hindi na siya maging lapitin ng mga masasamang nilalang ng dilim. Iya, huwag nang matigas ang ulo mo ha. Huwag mo nang aalisin ulit yan hanggat hindi ka nakakapangasawa. Po, anong kinalaman po nung sa pag-aasawa ko? Iya, saka lang tuluyang maisasara ang pintong binuksan ng mangkukulam kapag naikasal ka na. Ang basbas ng sakramento ng kasal ang siyang magpapatigil sa lahat ng kababalaghan. Yun ang magiging panangga ng katawan mo laban sa kung anumang espiritu o nilalang na gustong sumanib sa iyo. Tumango si Maria habang marang hinahawakan ng kwintas na muling isinabit ni Alcan sa kanyang leeg. Makalipas ang 1 taon, sa isang simpleng kapilya sa gitna ng baryo ng Santa Monica, nagtipon-tipon ng mga tao para saksihan ang pag-iisang dibdib ni Alcan at ni Maria. Habang pumapasok si Maria, suot ang puting bestida, nagtagpo ang mga mata nila ni Alcan. Wala silang ibang nararamdaman ng mga sandaling yun, kundi katahimikan at katiyakan na sa kabila ng lahat ng panganib at kababalagan, matatapos na ang sumpang dulot ng mangkukulam kay Maria. Sa harap ng dambana, binigkas na ng pari ang sagradong dasal at tuluyan na ngang naselyuhan ng langit ang kanyang katawan na ngayoy para na lang sa kanyang asawa na si Alcan. Kasabay ng kanilang masayang buhay bilang mag-asawa, naging mapayapa na rin kahit papano ang baryo. Ngunit si Alcan ay hindi tumalikod sa kanyang tungkulin bilang si Lakan. Nanatili siyang tagapagligtas ng mga taong nangangailangan at handang supilin ang lahat ng kampon ng kadiliman.